Alam mo, naisip mo na ba kung yung mga kwento sa Biblia na halos 2,000 taon na may koneksyon pa ba sa buhay natin bilang mga Pilipino ngayon? Sa gitna ng mga pinagdadaanan natin, yung mga hirap, yung pag-asa, may sinasabi pa ba ang nakaraan para sa kasalukuyan? Well, tara't silipin natin ang kabanatang 11 ng Ebanghelyo ni Mark. Dito kasi makikita natin kung paano ang isang lingkod na nagdudurusa ay siya ring hari na nagbibigay ng tunay na tagumpay. Okay, para magka-ideya tayo, eto yung setting natin. Jerusalem noong unang siglo. Ito yung sentro ng lahat, ng gobyerno, ng religiyon. At dyan lang sa tabi, sa Mount of Olives, nandyan yung mga maliliit na nayon, tulad ng Bethany. Mula sa isang simpleng lugar na tulad niyan, may magsisimulang isang paglalakbay na yayanig sa mismong pundasyon ng Jerusalem. At dito pumapasok yung pinakatanong ng buong kabanata. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan? Ito ba yung parang sa mga pelikula, yung may malaking hukbo, maraming pera, o mataas na posisyon? O baka naman may ibang klaseng kapangyarihan na ipapakita sa atin ang kwentong to? Okay, para hindi tayo maligaw, ito yung magiging biyahe natin. Una, pagdating ng ibang hari. Pangalawa, ang puno at ang templo. Pangatlo, kapangyarihan mula sa langit. At pang-apat, ang hamon ng hari. Gagamitin natin ang isang style ni Mark na tinatawag na prophetic sandwich. Oo, parang pagkain, may 2 kwento sa labas at may isang kwento sa gitna na nagsisilbing palaman. At itong palaman na to ang magpapaliwanag ng lahat. Tara, simulan na natin. Ayan, unang bahagi, pagdating ng ibang hari. May malaking selebrasyon, pero yung hari na darating, teka, parang hindi siya yung inaasahan ng lahat. So imagine mo yung eksena, ang ingay, sumisigaw yung mga tao, hosana na ang ibig sabihin, Panginoon, iligtas mo kami. Kasi ang akala nila, eto na yung political hero na magbabalik sa kadakilaan ng kaharian ni David, yung magpapalaya sa kanila sa mga Romano. Kaya grabe, nilatag nila yung mga balabal nila, yung mga sanga ng puno, royal treatment talaga. Dito natin makikita yung malaking pagkakaiba. Sa kaliwa, yun yung expectation. Isang warrior king nakasakay sa kabayong pandigma, simbolo ng lakas at pananakop. Pero sa kanan, yun yung reality. Isang guro, sakay ng isang batang aso, simbolo ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Sinadya to ni Jesus. Sinasadya niyang basagin yung expectations nila. At pagkatapos ng lahat ng parada at sigawan, anong ginawa ni Jesus? Pumasok siya sa templo, tumingin-tingin sa paligid, tapos umalis. Ganun lang. Ang weird, di ba? Parang bitin. Pero yung katahimikan na yun, may dalang suspense. May tinitigin siyang malalim. Ano kaya yun? At ano ang balak niyang gawin tungkol dito? Okay, punta na tayo sa ikalawang bahagi, ang puno at ang templo. At dito na papasok yung sinasabi kong prophetic sandwich. May isang kwento na nakapalaman sa isa pang kwento para magbigay ng mas malalim na kahulugan. So ganito yung istruktura. Unang eksena, sinumpa ni Jesus yung puno ng igos. Pangalawang eksena, yung palaman, nilinis niya yung templo. At pangatlong eksena, nakita ng mga alagad na tuyot na yung puno. Gets? Yung kwento ng puno, yan yung parang tinapay na nagbibigay kahulugan sa palaman na siyang nangyari sa templo. So kinabukasan habang naglalakad sila, nakakita si Jesus ng isang puno ng igos. Ang ganda ng dahon, sobrang yabong. Pero nang lapitan niya, wala palang bunga. At dahil doon, sinumpa niya, parang weird no, bakit naman niya gagawin yon sa isang puno? Pero hindi ito tungkol sa puno mismo. Isa itong live-action parable, isang simbolikong kilos na malapit nang magkaroon ng malinaw na paliwanag. At pagdating sa Jerusalem, heto na yung palaman. Pumasok si Jesus sa templo at nag-umpisang magtawoy ng mga tao. Pinagtataob niya yung mga mesa ng mga money changers. Nagpakita siya ng banal na galit. Sabi niya, ang bahay ko ay dapat bahay panalanginan pero ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw. At ito yung mahalaga. Pag sinabi niyang pugad ng mga magnanakaw, hindi lang simpleng pagnanakaw ang tinutukoy niya. Ang tinatamaan niya ay yung buong sistema, isang sistema ng relihiyon at negosyo na nagsasamantala sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Kagaya ng puno ng igos. Sa labas, mukhang okay, mukhang banal, pero sa loob, bulok at walang bunga. Ngayon, sa ating ikatlong bahagi, kapangyarihan mula sa langit, dito na natin makikita yung resulta ng ginawa ni Jesus, kinaumagahan yung koneksyon ng puno at templo magiging sobrang linaw. At dito,
Hahamunin na yung autoridad niya at malalaman natin kung saan talaga ito nanggagaling. Sa pagdaan nila ulit, nakita ng mga alagad yung puno at tuyong-tuyo na ito mula mismo sa ugat. Grabe yung picture, no? Ito yung visual symbol ng hatol ng Diyos doon sa sistema ng templo na puro pagkukunwari lang, walang tunay na espiritual na bunga. Siyempre, dahil sa ginawa ni Jesus, na-threaten yung mga religious leaders. Kaya hinarap nila siya. Ang tanong, Hoy, anong karapatan mong gawin to? Sinong nagbigay sa'yo ng authority? Pero imbes na sumagot, si Jesus naman ang nagtanong sa kanya na pabalik tungkol sa bautismo ni Juan. At natrap sila. Kasi kung sasabihin nilang galing sa langit yung bautismo ni Juan, sasabihin ni Jesus, bakit di kayo naniwala sa kanya? Kung sasabihin naman nilang galing lang sa tao, baka maggalit sa kanila yung mga tao. So anong sagot nila? Hindi namin alam. At sa sagot na yon, inexpose ni Jesus yung katotohanan. Yung kapangyarihan nila ay nakadepende lang sa takot nila sa tao, samantalang yung kay Jesus galing sa langit. So, eto na tayo sa huling bahagi. Anong pake natin dito, ngayon? Ano ang hamon ng hari para sa atin, sa panahon natin? Paano nga ba yung pananampalataya natin makakapagpalipat ng mga bundok ng problema sa kasalukuyan? So, eto ang hamon sa atin ngayon. Una, kailangan nating kilalanin yung mga punong walang bunga sa ating lipunan, yung mga sistemang maganda tingnan pero nagdudulot ng injustice. Pangalawa, kailangan tayong mamuhay ng may bunga, may katarungan, may integridad. At kailangan nating yakapin ang pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok, yung naniniwalang posible ang pagbabago. Dahil ang pagiging alagad, ang pasanin ng krus, ay nangangahulugan ng matapang na pagharap sa korupsyon. Lahat ng ito dahil may bagong pag-asa tayo sa isang hari na laging kasama sa hirap. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa komunidad mo, o sa ating bansa, anong bundok ng inhustisya, takot o kawalang pag-asa ang kailangan mong harapin at paalisin sa pamamagitan ng pananampalataya sa hari na hinding-hindi tayo iniiwanan sa gitna ng hirap?